Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Asiana City. Ano na nga ba ang mga latest na development dito? Dito tayo magsisimula sa Ayala Malls Manila Bay. Andito tayo ngayon sa Central Plaza. Nasa 1 hectare ang lawak ng park na ito na nahati sa gitna ng isang street. Dito sa kabila may nilagay na children's playground area. Sa sobrang lawak ng Ayala Malls Manila Bay, ito lang yata yung mall na may kalsada sa gitna. Dito naman tayo sa kabilang side ng park. May fountain dito at mga food stalls. Dito rin makikita ang giant LED billboard. So ayun guys, muli na nagbukas yung iba't iba mga stalls na nagbebenta ng mga pagkain. Napakalawak ng billboard na nilagay dito, para kang nanonood sa sine. Malawak din ang atrium dito sa Ayala Malls Manila Bay. Dito ginaganap yung iba't ibang mga mall shows at mga events. Ito naman yung daanan na papunta doon sa Landmark na merong sariling wing na ginagawa pa sa ngayon. Magkakaroon dyan ng Landmark Department Store at Supermarket. Nagkaroon nga ng delay sa construction ng building kung saan ilalagay ang Landmark. Kung titingnan natin dito sa labas, malapit na rin namang matapos yung ginagawang bagong extension. Dito magbubukas yung Landmark Supermarket at Department Store. Anyway guys, ngayong 2024, napakarami ng tao dito sa Ayala Malls Manila Bay, at dito na pumupunta yung iba't ibang mga bus na nagtutour at mga field trip, kaya lagi nang maraming tao dito sa Ayala Malls Manila Bay. Puntahan naman natin yung iba pang mga developments dito sa Asiana City. Ano na nga bang nangyari dito sa Parkal Mall na nagbukas na ilang buwan na nakaraan? Katabi nga pala ng Parkal ang mga bagong residential condominium. Ito ang Mid-Park Towers. Mukhang occupied na yung second floor, pati na yung mga office spaces dito sa taas.
Iba't ibang mga restaurant na ang nagbukas dito. Bukas na rin ang supermarket na The Marketplace. May mga bago na ring fine dining restaurant dito sa Parkal. May mga clothing stores na rin at sa second floor yung mga spa, salon at beauty clinic. So ayan guys, tingnan muna natin yung latest na progress sa Mid Park Towers. 4 na residential building ang tinatayo dito. Mula dun sa harap hanggang sa likod may elevated na walkway. Dito naman sa gitna, yung mga cafe at mga restaurant. Mas marami na pala mga bagong restaurant dito. Siyempre pa, andito na rin ang favorite na coffee shop ng bayan. Alam ko may fountain dito pero hindi siya gumagana sa ngayon. Marami na din ang gumagawa ng photoshoot dito sa Parkal. Maganda naman kasi ang pagkakadesign ng shopping mall na ito. May indoor at outdoor na setting. Ito naman yung pinakahuling building dito sa likod. Coming soon pa yung mga stores na magbubukas dyan.
Ito naman yung proposed na area na tatayuan ng Lander Superstore. Pero hindi pa sinisimulan yung proyekto na yan. Ito yung isa sa mga entrance exit papunta sa underground parking. Hindi pa tapos yung finishing at landscaping dito sa likod na parehas din ang design doon sa harap ng Parkal. Ito yata yung pinakamalawak na area na bakante dito sa Asiana City. Ang alam ko SMDC na ang magde-develop sa lugar na ito. Most likely mga residential building at mga office towers ang itatayo dito ng SM. Andito na tayo sa kabilang side ng Parkal sa Diokno Boulevard. Dalawa pang malawak na vacant area ang tatayuan ng mga bagong project. Kung hindi ako nagkakamali, dito itatayo ang bagong St. Luke's Medical Center. Pero aalamin pa natin yan sa susunod kung dito nga ba yung exact na location. Pwede rin doon sa isa pang bakanting area malapit sa Ayala Malls, Manila Bay. Malapit na rin palang matapos ang Mid Park Towers. Patuloy pa ang mga bagong development dito sa Asiana City. Marami pa ngang mga areas dito ang bakante pa hanggang sa ngayon. May bago na rin pala mga kalsada dito. Anong masasabi nyo sa mga latest na development na ginagawa dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!